Hello mga kahap-hap. So, meron nga po pala akong napanood na video ng tatay at ng kanyang anak na pinatulfo yung tatay dahil lang sa hindi nabibigay yung gusto niya sustento kada buwan. So, ito po yon. Panoorin niyo po muna bago ako magbibigay ng comment. Man sa magpapasit. Gusto ko mag-aral, mas. Dapat mag-aral sa Pilipinas. Ayoko magkayaan tayo dito. Kaya nalang nag-iisa na kung gusto ko makatapos. Kaya nagsikapan ko na igagapan ko siya. Pangako sa kanya, igagapan ko yung pag-aaral niya. So, may mga comment lang po ako doon sa nangyari sa kanila. Napakasakit po isipin na mismong tatay mo po ay ipapatulfo mo, ipapahiya mo sa buong mundo. Hindi ko alam kung ano yung point niya. Siguro nasa isipan niya, kaya niya dinala yon para at least man lang matulungan siya ni Senator Raffy Tulfo or para makuha yung attention niya ng kanyang tatay. Pero maling-mali po eh. Maling-mali po sa lahat po ng anak na naghahanap ng aruga, ng atensyon ng kanilang ama, kahit anuman pong pagkukulang or pagkakamali yung nagawa sa atin ng ating mga magulang, lalong-lalo na ang aking tatay. Huwag na po natin gagawin yung ikakasakit ng puso nila, ikakasakit ng damdamin nila, kasi alalahanin niyo po, kahit anong mangyari, tatay at tatay niyo po sila, at kahit anong mangyari, sila pa rin po ang babalikan nyo pagdating ng panahon. At always nyo pong isipin, kundi dahil po sa kanila ay wala po tayo dito sa mundo. Yes po, sobrang nasasaktan ako kasi bakit yung mga mindset ng mga kabataan ngayon, hindi man lahat, pero most of all na kabataan is ganyan na yung mindset nila. Yung para bang wala na silang pakialam sa nararamdaman ng kanilang parents. Alam nyo guys, nung nag-aaral ako, sobrang daming trials na nangyari sa buhay ko. Sobrang daming trials na naranasan ko guys. Sobrang feeling ko nga that time, adapted ako. Di ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Kasi alam niyo yung ibang-iba, hindi ko alam kung talagang selosa lang ako or what, pero ibang-iba kasi yung nararamdaman kong treatment sa akin versus doon sa mga kapatid ko. Pero guys, never kong nagawang parang balikan yung papa ko or sabi ko, manda ka pagka ganyan, pagkalaki ko ganyan. Never kong ginawa siyang pahiyain, kundi ginawa kong inspirasyon. Lahat ng mga nasabi niya sa akin, lahat ng mga nangyari sa amin na hindi pagkakaintindihan, lahat ng mga kaganapan sa buhay namin. So, yun yung nagtulong sa akin upang magpursige ako sa aking pangarap sa buhay. Upang makamit ko yung pangarap ko. Yun yung nagpursige sa akin para makamit ko kung saan ako ngayon, guys. So, instead na ma-discourage o mawalan tayo ng pag-asa sa buhay, umanap tayo ng way na ikakatulong para sa mga pangarap natin sa buhay. Kung gusto mo talagang matupad yung pangarap mo, ikaw mismo yung tutulong mo sa sarili mo. Huwag mo iaasa lahat sa parents mo. Lalo na sa panahon ngayon, guys, ang hirap. Ang hirap humanap ng pera. So, sa lahat ng mga mag-aaral dyan, kung sa tingin nyo hindi na kaya ng parents nyo, tustusan lahat ng pangangailangan nyo, maghanap kayo ng paraan, guys. Kasi nung panahon ko, guys, lahat na ata ng racket, basta legal, napasukan ko na. Nagawa ko maglako ng gulay, maglako ng isda, magtinda sa school, para lang may extra income ko. Kasi ayaw ko nga pong iasa lahat ng gastusin sa papa ko, sa mama ko. Pero thankful pa din ako kasi andyan yung mga tita ko. Sila yung totoong tumulong sa amin. So, ayan guys, para sa mga mag-aaral ngayon, please lang, huwag kayong panghinaan lang loob. Kung may mga narinig man kayo sa parents nyo, sa papa nyo, sa mama nyo, or sino man yan, huwag kayong ma-discourage. Pagkus, gawin nyo yung best nyo para matupad nyo yung pangarap nyo, para ma-reach nyo yung goal nyo, guys. Gawin yung inspirasyon yan, dahil yan yung naging
reason, yan yung dahilan kung bakit ko natupad yung pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral, makapunta dito sa Manila, makapagtrabaho. Yun dahilan kaya naging strong ako. So, yan lang po. Thank you for watching.